This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, kapili-pilino. Alright, mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Every first and third Tuesdays of the month ay kami ang inyong lingkod, ang Commission on Human Rights, Regional Office 9. Ako naman po ang inyong lingkod sa araw na ito, si Mr. Daniel Paculanan, ang inyong Information Officer, ang inyong kakonsensya. At maraming salamat po. No? Thank you very much for always tuning in to our program, especially here at DXAS 1116. Your community radio. Siyempre sa ating mga kababayan diyan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, no? Zamboanga del Sur, mayong hapon kaninyong tanan. Welcome po sa ating programa. Masubaybayan po natin palagi yung programa dito, no? Sa 1116 DXAS, your community radio. Siyempre naman dito sa island provinces natin, sa Zamboanga, sa Sulu, sa Basilan at saka sa Tawi-Tawi naman, magandang hapon po, no? Welcome pa rin po kayo sa ating programa, especially today. Program natin ang Ahensya de Konsensya. Mga kasama natin diyan, no? Welcome po kayo tayo lahat, no? At siyempre ang naman na siyudad de Zamboanga, no? Buenas tardes a todos. Ojalá monumento lang el pasada del día diato, no? Sana okay na okay po tayo. Despite the fact na minsan napakainit ngayon, no? Malapit na rin pumasok ang La Niña, no? El Niño, yan. So ingat-ingat po tayo mga konsensya, sana okay na okay lang po tayo diyan. Siyempre, ang mga yung mga gastusin sa mga bahay natin, no? Mga pamasahe diyan, no? Kasi tumataas talaga yung presyo ng petrolyo, no? Mga gasoline, mga crudo diyan, at siyempre sabay-sabay na yan. Tayo naman tuloy-tuloy yung serbisyo natin dito, no? Sa mga kakonsensya natin, kahit na may mga challenges tayo sa buhay. So this afternoon, no, mapag-usapan din natin ngayon yung decriminalizing libel, no? Bakit ito mahalaga, no? Kasi alam nyo, the Commission on Human Rights supports, no? There is a legislative initiatives to decriminalize libel and cyber libel. Kasi gusto natin na makapagpahayag ang isang tao, no, na nang walang interference, no? Kaya yung yung episode natin ngayon is Voices Without Fear, no? And why decriminalizing libel matters. And again, there is a move today to decriminalize libel, and so we are in support of that legislative initiatives to decriminalize again libel and cyber libel, because when we decriminalize libel and cyber libel, no, we are protecting free speech, protecting democracy, because what we want is free speech and not prison. Kasi gusto natin in a democratic republican country like the Philippines, part na yan, no, ng kultura natin, that we can express our opinion, no, na hindi tayo nanlapak ng dignidad ng isang tao. And so we will be tackling, no, pag-usapan natin ang Human Rights Advisory ni Commission on Human Rights. Human Rights Advisory number A 2025-017, calling for the decriminalization of libel and cyber libel in the Philippines. Yan, ang dami na po, no?
ang daming mga mamamahayag, mga newsmen na nagsasalita lang sa kanilang programa, and then later on, may mga kaso na na-file sa kanila, no? Basically, yung mga politicians, no? Nang nagpa-file ng mga kaso against people who are exposing truths among others. Meron din yung mga napapile din ng complaint. But we will talk about that more, no? On why it is important to decriminalize libel and cyber libel. Now, part of the objective of this program, no, layunin ng programa natin ito, na episode na ito, na sana na we will be able to understand, no, kung ano ang libel, ano ba tong libel na to, at saka cyber libel, ano ang diferensya sa kanila, at kung paano nakakaapekto ang kanilang kriminalisasyon at sa kalayaan sa pagpapahayag, yung freedom of expression na sinasabi natin. Okay? At kalayaan sa pamamahayag or press freedom dito po sa Pilipinas. Another objective of the program is to be able to recognize naman why imprisonment for libel and cyber libel is considered disappropriate and inconsistent. Hindi siya katimbang at hindi naaayon sa ating international human rights standards. Okay, particularly sa International Covenant on Civil and Political Rights on guaranteeing the right to hold opinion without interference and the freedom of expression. And also, another objective is to become aware of the current efforts and the proposed reforms to decriminalize libel and cyber libel and promote civil remedies that protect both reputation and democratic discourse. Yan. Ano ba yung kahalagahan nito? No? Kaya kayo po, mga kakonsensya, we invite you to join in our discussion, no? And yan, yung mga recommendations naman ni Commission on Human Rights on this particular issue. Ano pwedeng maimungkahi ni CHR, no? Kung ayaw natin na ma-criminalize ito, gusto natin ma-decriminalize ito, ano yung mga recommendations ni CHR on this issue? And so again, we invite everyone. We invite everyone to join us. Salip po kayo sa ating usapan. At kung may tanong, komento o mensahe po, ay mag-text po kayo sa mga numero nito. Yan. 0916-296-6625. Okay, again, 0916-296-6625. Or pwede rin po dito sa isang number, no? 0998-844-1410. Again, 0998-844-1410. Kaya pwede po kayong mag-comment, mga kakonsensya, sa ating Facebook page, ang DXAS Community Radio, no? 1116 Community Radio Facebook page, mga kakonsensya. Ayan po, mga kakonsensya, no? Ang pag-usapan nga natin itong decriminalizing libel and cyber libel, protecting free speech, protecting democracy. Yan, because what we really want is we can voice, no, our opinion without fear, without any interference. And again, bakit kailangan natin, mas mahalaga na i-decriminalize natin yung libel? Bakit importante ito, no? Na hindi na parusang pagkakakulong na maipataw sa isang taong nag-commit ng libel. Pero meron pa rin, no? Meron pa rin pananagutan yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Now, again, ang unang tanong na gusto nating itanong, ang unang question, no? Na gusto nating ipalabas is, should a person go to jail for what they say or post online? Kailangan bang makulong ang isang tao kung base sa kanilang mga sa kanilang sinabi o yung mga nilagay nila online, no, mga kakonsensya? Teka. Yan. So the Commission on Human Rights again has issued
a human rights advocacy, no? Advisory rather, calling for the decriminalization of libel and cyber libel in the Philippines. So let's go back to the basics. Yan. Now, under our Philippine law, sa ating mga batas na meron po tayo, libel is a criminal offense. Kaya hindi po basta-basta na magsasalita tayo, no? Especially laban sa isang tao, we are maligning the reputation, no? Ng isang tao, we will be able to cause dishonor or discredit with the person or contempt against a person. Kasi yan, meron kaakibat na criminal liability. And so if someone believes that a written statement, no, published in print or sinabi sa radio or na-post online, sa tingin nila na na-damage yung kanilang reputation, they may file a criminal case. And we have witnessed that, no? Ang dami ng mga, again, personalities na na-file ng complaint. Even yung mga witnesses. Witnesses in a complaint, no? Instead of answering the complaint, filean muna natin ng mga katakot-takot ng mga kaso ang isang witness. Now, we know very well that under our revised penal code, no? Libel is punishable by imprisonment or fine. So depende sa gravity, no? From 6 months to 4 years, no? Ang nakasaad dyan. At saka pwedeng magbayad ng penalty from 40,000 to I think 1.3 million depende sa estado ng isang ng tao, no? Yan. So aside from the provisions under our revised penal code on libel, last 2012, the Philippine government passed Republic Act number So last 2012, the government passed Republic Act number 10175. Ito naman yung cyber libel, no? Cyber Crime Prevention Act. Now this law extended libel into the digital world, creating what we now call a cyber libel. So meron na pong cyber libel ngayon since 2012. Ibig sabihin, mga kakonsensya, ang pag-post natin sa Facebook, no, gagawa tayo ng mga blogs o susulat tayo sa Twitter or any multimedia, no, sa digital platform ng mga publications, no, can be ground for criminal case, no, especially if there is malicious imputation of a crime, no, mga vices or defect and directed against a person. Now, ito yung pinaka-crucial, mga kakonsensya. Although mas maliit lang yung penalty sa sinasabing regular libel, pero under sa Cybercrime Prevention Act, mas malaki yung penalty pag cyber libel ang na-commit, no, compared to an ordinary libel under Article 355 of the Revised Penal Code. And so, ngayon, a post online can land a person in jail longer than something printed on paper. Kaya we have to pause, we have to think, no? Kung ito ba nararapat, ito ba ay proportionate, no? Pag ngayon ginagamit natin yung mga online platform na yan, no? Halos sa lahat gumagamit na ng social media. Yan. So minsan nakakapag-ano tayo na nagagamit yung mga social media natin, na-hack yan, and then may nagagamit doon, and then yan na ano tayo na makukulong kung mapailan tayo ng mga kaso, no? No, yan bakit naging human rights issue ito, no? Bakit naging human rights issue pag halimbawang ano ngayon kung halimbawang makukulong ang isang tao na nag-commit ng libel, no? Ano ba ang naging human rights issue diyan?
Now may mga again may mga kaso, may mga real cases tayo na witness no na isang tao na isang mamahayag halimbawa na na-file ng katakot-takot ng mga kaso like Maria Ressa no. Siya yung nakatanggap ng Nobel Prize no. And yung news organization niya, yung Rappler din no. Nandun din siya, napailan din ng mga kaso no? Because of accordingly ang dami niyang mga sinabi na hindi raw totoo no? Ito nangyari to during the past administration no? Si Risa Maria Ressa no? She faced a series of civil and criminal cases including charges of tax evasion and even 3 cyber libel cases. Yan. Pero mukhang nalampasan yun ni Maria Ressa no. Paano na lang yung mga ordinary citizen na walang capacity to hire mga lawyer no. Meron din mga ibang journalists no sa Baguio na filean din ng cyber libel case because of Facebook post no. At saka nakakapagbayad siya ng 300,000 pesos in moral damages. Yan sinasabi lang natin na may mga kaso na makonsider na yung pag-file ng complaint is only a harassment. Meron din mga times na talagang totoo naman no na in fact nakukonvict nga yung mga tao na nag-commit ng mga crime. Especially example of this is yung si Maria Ressa no at saka yung certain Frank Semato. Now, these cases, yung mga cases na mention natin and several other cases, no, this sends a powerful message, not just to the journalists but also to ordinary citizens, no. Ang message diyan is be careful, no? Be careful what you say or else we know what will happen, especially if we'll be making some comments, no, making some statements against a powerful individual, no. Even if there is no solid case to build, basta mag-file lang ng complaint, nako mahirapan na yung kaso na yung tao na ma-file ng kaso. Now, the effect of this, no, this creates what experts call a chilling effect. People began to censor themselves, no, ayaw nang magsalita, because of fear. And the journalists, yung mga journalists will hold back their stories, especially yung mga investigative journalism. Mukhang wala na masyado ngayon, no? Yung magkakandak ng investigative journalism against a certain individual, against the businesses of, for instance, for political personality, among other things, no? So again, magkakaroon yan ng malaking epekto. Because why? Because when people stop speaking, democracy weakens. So mukhang hindi na tayo nakatira sa isang democratic society. Baka sa isang dictator na namumuno sa atin, no? And also when fear enters the newsroom for the media people, no? Democracy quietly exits, lumalabas na. So ang naipapalabas na ng puro praise, no? Praising one particular individual kasi if we're going to attack and we're going to question the activity among other things, yan, and then we'll be exposing something, baka tayo po mapailan ng complaint. That is the chilling effect na tinitingnan natin, no? Now, kahit dati pa, no? And even the history will tell us, will remind us even that during democratic periods, during the time na pinaalis natin yung dating namuno, no, si Marcos Sr., and then pumalit si President Corazon Aquino during the time, yung presidente ng that time, si President Corazon Aquino, nag-file po ng libel case against one certain journalist, no? Si Louis Beltran. Now, pinailan niya ng kaso si President Corazon Aquino. Pinailan niya ng kaso ng libel si Louis Beltran kasi nga daw during the coup attempt, the President accordingly
hide under the bed, no? Kaya napailan siya ng kaso. Pero yung kaso na ano naman, mukhang na-acquit naman doon si Mr. Beltran, and nagpapakita lang na kahit even during the height na strong yung democracy, no, meron pa ring kaso, criminal libel na pwedeng ma-file ng mga nasa poder, no? So yan. Kaya tinitingnan natin kung ito bang kaparusahan na pagkakakulong, ito ba ay proportionate, no? Yan. So ano bang sinasabi ng international human rights standards? Bakit mahalaga din ito sa atin? Now, we have to understand, mga kakonsensya, that the Philippines is a state party, no? Pinirmahan natin ang isang kasunduan, ang tinatawag na International Covenant on Civil and Political Rights, no, or ICCPR. And under that covenant, specifically under Article 19, sinasabi dyan na every person has the right to one, hold opinion, no, without interference, and also seek, receive, and impart information and ideas of all kinds. Pwede rin gumamit ng any media, no? Pwede sa print, broadcast, or digital. So karapatan po, no? Karapatan po ng mga mamamayan, especially ng mga citizens of a state party na pwedeng makapagpahayag ng kanilang saloobin nang walang interference. Pwedeng maghanap, pwedeng tumanggap, o magbigay ng impormasyon, no? At saka pwedeng gumamit ng any form of media. Pwedeng sa print, sa broadcast, or digital. Kaya sinasabi nga itong freedom of expression natin, sinasabi ng mga experts na kasama diyan, no? May mga restrictions, no, sa political criticism, especially we are talking personal, no, yung sa journalism, online speech, and human rights advocacy. Yung may mga hindi naman ito absolute, no, yung freedom of expression na ini-enjoy natin. May mga limits ito, no? May mga limits ito pag halimbawa it will follow certain conditions, no? Number one, dapat magiging lawful. May batas na naglilimit sa ating right to exercise that freedom, no? Okay, may clearly defined law na nagsasaad na nagbibigay ng limit, and then it is necessary, ang paglimit is necessary and proportionate, meaning to say this is to achieve a certain a legitimate aim, and the least restrictive means to achieve the aim, no? Least restrictive, pwedeng magsalita pero hindi pwedeng ikulong, no? Yung mga legitimate aims na sinasabi natin, the purpose why we limit this freedom of expression, no, is one, protecting our national security. Another is public order, para hindi magkagulo, kasi meron ding puros na lang fake news ang sinasabi, no? Matters pertaining to health, yan, na nagbibigay ng mga opinion na cause panic, no, because of certain health, no, issues. Morals and other rights and others' rights and reputation, or preventing hate speech or even incitement. So ito yung mga legitimate aims kung saan pwedeng i-limit yung freedom natin, no? Matters of pertaining to national security, public order, health, no, morals, and the reputation and rights of other persons, or preventing hate speech, ito bawal yan, and or incitement. Yan. Pero ang sinabi ng UN, no, ang message ng UN is very clear that imprisonment is never an appropriate penalty for defamation. Na ito yung pinaka-list, no, na penalty na pwedeng ibigay, na pwede nga hindi appropriate, sabi ng UN, hindi appropriate
imprisonment as a penalty for defamation. Na kuminsan din mga kakonsensya, pag napapailan ka ng isang tao, napapailan ng libel, kasama na diyan yung mga matatag na as matag as rebels, no? At saka ang daming mga complaint na ipinafile against certain individual, no? Ang daming mga nangyayaring mga ganyan, no? Mga kakonsensya. Dito lang sa atin sa Ciudad ng Zamboanga, no? I can still recall that certain media men, personalities na na-file ng kaso. Hindi lang dito sa Ciudad ng Zamboanga, pati doon pa sa ibang probinsya na i-file, no, ang sinasabing libel case. Now, ang goal doon hindi na justice, no? Ang goal doon is to silent, no? To silent the persons who are exposing things na pwedeng malaman ng maraming tao. And when there is that effort to silent a particular individual, ano mangyari? Delikado ang demokrasya natin. And when speech becomes criminal, power speaks louder than truth. Sino ba naman ang gustong ma-file ng criminal cases, no? Now, again, ang dami ng mga kaso, mga personalities na napapailan o na-filean ng marami o katakot-takot o patong-patong ng mga kaso for libel. Yan. So, yan, mga kakonsensya, no? In fact, ngayon, marami ng mga legislative initiatives na gusto nang tanggalin yung criminal aspect sa crime of libel and cyber libel. Kahit ibang bansa, no? Marami ng mga democratic countries na tinitingnan na lang yung defamation as a civil matter and not a criminal one. Dito sa Pilipinas, maraming mga batas din, mga panukalang batas, maraming proposed bill na i-file ngayon, dalawa sa lower house, sa House of the Representatives, at saka dalawa din sa House of Senate. Nakatenga pa rin yan hanggang ngayon. Yung yung pinakabuod ng pag-file ng complaint doon, ng pag-file ng proposed bill is to remove imprisonment, no? Removing imprisonment as a penalty, but retain civil remedies, in civil accountability such as fines and damages, i-retain yun. Now this will ensure protection of reputation and protection of free expression. Kasi hindi rin magandang tingnan na pag may isang tao na sisiraan yung reputasyon ng kapwa-tao at saka wala siyang pananagutan. O pwedeng mapailan ng complaint pero civil liabilities lang. Pwedeng fine or damages. Pwedeng pataasan yung penalty. Pero ang pagkakulong naman mukhang sabi ng mga experts hindi na siya proportionate. Okay? Now this is not about removing accountability again. It is about right-sizing it, converting something to be more appropriate. And decriminalization does not mean deregulation. Pwede pa rin i-regulate ang ating mga karapatan. Yan po mga kakonsensya, no? Yung pinakabuod ng Human Rights Advisory ni Commission on Human Rights. We are supporting the decriminalization of libel and cyber libel. And so up next, we will go to the recommendations. Ano ba yung recommendations ni CHR patungkol sa issue nito, no? So mga kakonsensya, ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ang ilang paalaala at magbabalik ang Ahensya de Konsensya. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Sabi ba tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na kamino?
Si pirmi kita akorda konel blow bagets. Si Kuya, memorial ang pirmi konel blow bagets. Akorda lang pirmi checkya konel? B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, itiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tumaw. Prinsipya ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Alright, nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang Commission on Human Rights at ako ang inyong lingkod, Mr. Daniel Paculanang, ang inyong Information Officer.
Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Alright, sa mga kakonsensya, nandito pa rin po tayo sa ating programa, ang Ahensya de Konsensya, over DXAS 1116. Yan, pinag-usapan pa rin po natin ang support na ibinibigay ni Commission on Human Rights to decriminalize libel and cyber libel. May mga issues tayo na na-discuss kanina with regard to that. But yan, tinatanong din ng mga kakonsensya natin, ano yung mga recommendations, no? Ano yung mga recommendations ni Commission on Human Rights on this issue? Especially tayo, nagbigay tayo, no? The Commission on Human Rights nag-issue ng Human Rights Advisory supporting the decriminalization of cyber and cyber libel. Ito yung mga recommendations po ni Commission on Human Rights. Number 1, yan, amend the revised penal code and cybercrime law. No? Remove imprisonment as a penalty for libel and cyber libel while retaining the imposition of civil liability for proven defamatory statements to ensure that remedies for reputational damage remain. So pwede pa rin mag-file ng complaint pero civil liability na lang po. Huwag na lang po yung criminal liability, no? Pwede i-retain yung penalty, no, yung fine, okay? Or ano pa yung mga nararapat na fine, pero to remove a person, no, at saka ilagay doon sa kulungan, no, mukhang hindi siya proportionate. Isa yan sa mga recommendation natin, no? Amend the revised penal code and the cybercrime law. Number 2, recommendation po ni CHR is to shift from proportionate civil to proportionate civil liability penalties, to establish a system of proportionate civil sanctions for defamation, including compensatory damages as alternative to criminal prosecution. So you calibrated po yung penalty depende sa harm na i-commit ng isang tao or na-suffer, no, na experience ng isang tao, no? Calibrated the actual harm suffered. And also this shift should reflect a balance between protecting reputation and safeguarding freedom of expression. Number 3 recommendation ni CHR is ipasa na yung mga pending bills. Kung pwede i-merge yung mga bills na 4 pending ngayon, 2 sa House of Congress at saka 2 sa House of the Senate, ayusin na yon, gawin na lang isa kung pwede. No, ipasa na natin yan because these bills, no, provide pathways to align domestic legislation with our international commitment under the International Covenant on Civil and Political Rights. We have that commitment. We have signed that covenant na kung pwede hindi natin patawan ng criminal liability, no, or penalty. So this decriminalization of cyber libel and libel, no, this will align, no, with our commitment to that covenant, international covenant on civil and the political rights. So yan po, isa sa mga recommendation natin. Another recommendation po ni Commission on Human Rights is, to train yung mga judges po natin nasa korte, train natin, and law enforcers on human rights standards. Ano ba yung meron tayong mga standards on human rights, no? We have to emphasize the importance of observing the standards under the international covenant, no, on civil and political rights, particularly under Article 19 of that covenant, no? That is an international agreement. We signed that. That forms part of our law and even our commitment even. No? So, i-train natin yung mga law enforcers and our judges. And another
recommendations in CHR is to protect the journalists and human rights defenders. Kasi nasa mga sa fourth estate, no, yung mga kaibigan natin sa media. Kasi may mga bagay na pwede silang kumuha ng mga information at pwede nilang i-disseminate yung mga information na hindi kaya, no, o walang time yung mga ordinary citizen. Na yung mga information na kinukuha natin from the media, no, mga talagang correct information talagang galing sa media, no. Pero na lang yung mga media na talagang mga pasaway, no? Mga overnight media. They become media overnight. No, bumili lang ng suka, naging media na. Alright. So we have to protect yung mga journalists, no, mga legitimate journalists, yung mga human rights defenders, no. We have to engage in journalism and public interest advocacy from legal harassment and retaliatory cyber libel suits. Yan. So we have to protect that, no? Kasi nagbibigay sila ng database, no? Information. Yung mga information nila galing sa mga data na meron and coming from the authorities, even yung mga statements, no? And another recommendation ni CHR is promote dialogue among lawmakers, with the media and the civil society. And with this, we have to revisit and examine the defamation laws, no? With the end in view of proposing amendments consistent with our international legal commitment. Again, so kung may mga there is really a move to decriminalize libel, so mapag-usapan, no? Gagawa ng consultation, no? Dialogue. No, we appeal to our lawmakers, no, yung mga media baka meron din silang magandang sasabihin, no, yung mga civil society, yung mga human rights defenders, no, we have to sit down, no, and try to look at the laws that we have. Kailangan ba nating i-retain yung batas na yan o kailangan ba nating baguhin? And then we will going to make some recommendations and even suggestions na consistent din with our international legal commitments. So yan mga kakonsensya. No, these are practical. No, these are practical balanced steps towards a freer society. Now this issue goes beyond law and the policy. The act of asking to decriminalize libel and cyber libel, this goes beyond law, beyond policy. It affects the ability of every Filipino to speak, participate, and hold power to account. Kasi minsan may mga leaders tayo na they think that they can stay in their positions perpetually, no? Decriminalizing libel and cyber libel is a crucial step toward empowering communities, protecting watchdogs, and ensuring that civic participation remains free from fear. And so CHR calls on both chambers, no, yung Congress, sa Senate and the House of Representatives to move and to champion this reform as a commitment to press freedom and public's right to information. Freedom of expression is not a luxury. It is the foundation of democracy, foundation of all other freedoms. When fear of jail silences speech, corruption thrives. When criticism is punished, accountability disappears. The decriminalization of libel is not about weakening accountability. It is about strengthening democracy. Now, I would like to end down, no? Kasi patapos na rin yung oras natin, no? I just would like to leave you with this one question, no? Para sa episode natin ngayon. If truth can land you in jail or in prison, how free are we really? Yan lang po yung question to ponder, no? Now, but we have to remember that human rights are not privilege, but
they are every Filipino's birthright. And so, I'd like to end this episode with this quote coming from Jose Pepe Jokno. No cause is worthier than the cause of human rights. Human rights are more than legal concepts. They are the essence of men. They are what makes a man human. Yan po ang episode natin ngayon sa araw na to, no? Ang Ahensya de Consensya with the Commission on Human Rights. Remember that kami po yung CHR ninyo, CHR ng lahat, at naglilingkod po kami maging sino ka man. So with that, we would like to thank everyone, no, for continuously supporting the program and even our station, no, ang DXAS 1160, your community radio. Sana tuloy-tuloy po yung pagsuporta nyo at sa lahat ng mga programa dito po sa DXAS. Dito kami naman po dito sa Commission on Human Rights, tuloy-tuloy din po yung serbisyo namin. We are actually located dito po sa Tumaga Por Centro, just beside the Z-Oil gasoline station. And you can reach us, pwede po kayong pumunta dito, no? Or pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa ating mga hotline. For Globe po, mga kakonsensya, nandiyan po yung 0916-672-7940. For Globe, again, 0916-672-7940. And for Smart, 0908-332-4519. Again, 0908-332-4519. And so again, maraming salamat sa ating mga very active, supportive mga radio technicians, no? At salamat din sa ating production assistant sa hapong ito. Magkarinigan tayo muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Pero tuwing una at pangatlong Martes ng buwan ay kami ang Commission on Human Rights, ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating Regional Director, si Attorney Jundelin Macapili, at sa lahat ng bumubuo ng CHR Radio 9, ako naman po ang inyong kakonsensya, Mr. Daniel Paculanang, Information Officer. Ang Ahensya de Consensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh.